our great God and Heavenly Father, truly how great you are, truly how sovereign you are, not only with nature, but even with our salvation. We thank you for the blessing of who you are, and thank you for the blessing of how you have made us as new creatures able to worship you. We give the time now to give glory to you as we listen to this day Sunday School and as we come also today in worship. This we pray in Christ's name. Amen. Kaya maaari na po kayong maupo, and let's now ask back our Brother Manny to continue on the topic which he started last week, all about civil magistrate. Brother Manny? Gandang umaga po. Yung kinanta po nating How Great Thou Art, kaya ko po sinuggestion kasi yung civil magistrate may nabanggit po tungkol sa kadakilaan ng Diyos. Alam niyo, nung kinakanta yan, tumatayo yung balahibo ko. Hindi, sa totoo lang po. Kasi yung kadakilaan ng Diyos, minsan ano yan hindi, parang wala lang, parang hindi natin na-identify na sa araw-araw nating pamumuhay, nandun yun. Yung kadakilaan na yan. Anyway, recap po natin nung nakaraan. Tinignan po natin yung civil magistrate sa tatlong perspektibo. Unang-una, tinignan po natin yung kasaysayan. Ang tawag niya historical. Tapos tinignan po natin yung pananaw ng mga hindi mananampalataya o hindi naniniwala sa prinsipyo ng civil magistrate. Tapos pangatlo, nagbigay lang po ako ng napakaikling patotoo tungkol sa karanasan ko po tungkol sa gobyerno. Bakit po historical? Kasi makikita po natin yung civil magistrate, hinango yung konsepto, yung mindset batay sa Reformation, sa Protestant Reformation. Nakita po natin na yung Reformation, marami po silang pinaglaban at ang pinaka-popular doon si Martin Luther. Tapos nakita po din natin na sa kasaysayan, ang Protestant Reformation, marami siyang nahawaan o naimpluwensyahan na kasaysayan. Ngayon, ang titingnan po natin, ay, ako pala. Sa akin pala, naghihintay ako. Dito po tayo huminto, no? Ito yung mismong verbatim. Pag sinabi yung verbatim, ito po mismo yung mismong eksaktong salita na nanggaling po sa 1689. Kung papansin niyo para maintindihan lang po natin yung laman ng slide, yung kanan, yun po yung verbatim na nanggaling sa 1618. At yung kaliwa naman po, nilabas ko lang yung laman nung nasa loob ng kanan. So pag tingnan po natin yung kaliwa, naka-breakdown, nakahiwalay, kung ano yung sinasabi po ng paragraph 1. So makikita po natin, unang-una yung identity and legitimacy of existence. Sabi ko nga po sa inyo nung una, pag sinabi nyong identity, pagkakakilanan. At kung nakilala ka na, may identity ka, ang susunod na tanong, legitimate ka ba? Okay? Siguro para maintindihan niya, kapag may binibili kayong produkto na pampaganda ng mukha, original ba yan? Fake? Ikaw ba yung certified o may karapatan na magbenta niyan? Parang ganun po yung paghahambing, no? So, pangalawa, titingnan natin yung reasons of existence. So, magkakabit po yung dalawa. Okay? So,
Okay, so identity, legitimacy of existence. Sige. So, ang una po natin titingnan yung dalawang naman nung binanggit ko sa 1689. God's attribute, ang statement nila, Supreme Lord and King. So, pag sinabi niyong attribute sa Tagalog, ito po yung katangian. Kung sa theology po, ang ibig sabihin niyan, yung doctrine ng attribute ng Diyos. Ganun po siya iintindihin, no? Tapos, makikita ninyo yung sa baba, ordained civil magistrate. So, paano niya po paano sinulat nung 1689 na magkaugnay yung dalawang statement na yon? Ito po yung feudal. Kasi, napag-usapan natin, ganyan po yung larawan ng feudal. May mga castle-castle. Para meron lang po kayong idea kung ano yung itsura ng feudal, no? Okay. So, tingnan po natin. Ang napapansin nyo, kapag nagpe-present po ako, ang approach po natin, hinahambing natin yung turo ng Biblia o yung 1689 sa secular. So, ibig sabihin po ng secular, ito po yung pananaw ng iba. Pero kaya po natin ginagawa yon para ma-appreciate nyo na yung pananaw ng iba may mga kakulangan kung ibabangga nyo po dun sa 1689. Yung po yung dahilan kung makakita nyo bakit si Kuya Manny ang daming secular, no? Okay, punta muna tayo sa definition of term. Yung earliest known use of the noun civil magistrate is in the mid-1500. So, nung panahon ng 15th century, yan po yung vocabulary nila. Pero sa ngayon, hindi na po natin ginagamit yan. Ang kadalasan ginagamit natin, government. Tapos, ang sabi niya doon, the term magistrate is used in a variety of system of government and laws to refer to a civilian officer who administer the law. So, ang magistrate pala, kapag kunyari, tinawag kita, tapos i-implement mo itong law na to, ang tawag sa iyo, magistrate. So, ibig sabihin, any entity or any tao na kapag binigyan ng authority na i-execute mo to, magistrate ang tawag sa iyo. Pero kapag walang authority behind it na nagsasabi sa iyo, tapos ini-execute mo, hindi ka magistrate nun. Kasi dapat nanggagaling muna sa authority. At ang magistrate, an official entrusted with administration of the law. Ang authority naman, the power or right to give orders, make decision, and enforce obedience. Kasi kaya ako pinasok yung definition, kasi importante po yun sa kung paano natin iintindihin yung civil magistrate, no? Ito po, connotative. Pag sinabi niyong connotative, ganito pala yung kahulugan ng civil magistrate nung panahon na yon. So refers to those Protestant that during the Protestant Reformation collaborated with secular authorities. Nag-iba yung kahulugan. Pero yan po yung nakakabit na kahulugan nung panahon na yon, na kapag ginagamit mo yung civil magistrate. Parating yung Protestant Reformation, meron siyang interaction sa secular, no? Pa? Yung iba naman po, nag-research lang ako, ang magisterial reformation denotes Calvinist, Anglican churches, is sometimes labeled the mainstream of the Reformation. Okay. So hindi naman nag-iiba yung kahulugan. Okay?
government and law, civil disobedience. Yan pong civil disobedience, i-discuss po natin yan sa paragraph 3. Okay. So pag pinag-usapan po natin yung God, the supreme Lord and King of all the world, hath ordained civil magistrates to be under Him. Titingnan po natin yung authority and power dimension. Ano ibig sabihin ng authority at power? Authority and power between church and civil government. Okay. Alam niyo po yung principle ng sola scriptura. Alam niyo po yon, yung principle na yon. Ibig sabihin, scripture alone ang batayan. Pero paano siya ginagamit dito kung ibabangga mo siya sa authority? Dito pa makikita natin sa 2 Timothy 16 and 17, ang sabi, all scripture is breathed out by God. Okay, nanggaling sa Diyos, tapos profitable. Sa Tagalog po, pakinabang. So, ibig sabihin, marami siyang gamit. Kagaya ng pagtuturo, no? Teaching, reproof, correction, and training in righteousness. So, ang Protestant Reformation, binatay nila yung authority and power na definition, nakabase sa Bible. Okay? Doon po nakabatay, wala ka na ibang batayan para sabihin mo ano ang karapatan mo para sabihin mo na may authority ka at saka power. So, pag sola scriptura kang ibig sabihin ito, binatay ko sa Bible. Makikita rin po natin sa Romans 14:12. Ang sabi doon, kinuha ko po ito kay Pastor Noel Espinosa. Mahilig lang po kasi ako yung nakikinig parati kung ano yung mga sinasabi nila. Kaya lang ito sa perspective ng konsensya. Pero yung konsensya po, ginagamit yung salita na yan sa civil magistrate din. Pero ang sinasabi po ni Pastor Noel Espinosa, ang nagiging batayan ng conscience natin is Word of God. Yun ang po yung sinasabi niya. Sabi niya, so then, each of us will give an account of himself to God. Romans 14:12. Kasi po yung conscience, halimbawa, pag gusto mong sumuway sa gobyerno, naghahati-hati tayo ng pananaw. Ang sasabihin natin, depende na lang kung ano yung konsensya mo. Yeah, ganyan po yung So, i-compare lang po natin yung pagkakaintindi ng authority and power. No? Biblical basis, ito po yung nakabase sa Bible. Medieval feudalism basis, resource-based po sila. Ang sabi, may nagtanong na ang feudalism nakabatay sa ang power nila sa lupa. Ibig sabihin, kapag marami kang property, nagiging powerful ka. So, yun po yung ibig sabihin ng resource-based. No? Pag wala kang resources, hindi ka powerful. Tapos, meron po tayong tinatawag na sa modern democratic basis. Pag sinabi mong people-based, kapag nahalal ka sa pamamagitan ng election, na-elect ka, official yun, ikaw yung may power and authority. Yun po yung ibig sabihin ng power-based. Pag sinabi mo naman pong takot and control-based, ito po yung nagkakaroon ng authority tsaka power, pupwersahin kitang sumunod ka, kagaya ng mga komunista. Diba? Pupwersahin niya, pag nagkaroon ng revolution, kung sino yung nasa gobyerno, walang votation doon. Kung sino yung umupo, siya kagad yung authority and power. So, pag titingnan nyo po, ito yung mga nagiging batayan kung paano hinahango yung ibig sabihin ng authority tsaka power. Bigyan ko lang po kayo ng example ng mga paano nag-work yung authority and power. Nung time po ni Constantine, may tinatawag siyang Edict of Milan. Okay? Ang concept po ng yung Edict of Milan,
Dahil kasi persecute ang mga mananampalataya nung araw sa Rome. Persecuted sila. Kasi ang tingin ng Roman Empire sa kanila, nagre-rebelde. Okay? Nung sinabi ni Constantine yung nag-release siya ng Edict of Milan, ibig sabihin legal na ngayon ang Christianity. Hindi na sila ipe-persecute. Yun po yung isang example ng authority and power. No? Pangalawa, yung in-issue po ni Pope Unam Sanctum. Ang ibig sabihin lang po niyan, kung natatandaan niyo yung unang discussion, ang Reformation period nagkakaroon pa ng power struggle. Okay? In terms of authority at saka assertion ng sovereignty. Napansin po ng Papa na yung ibang bansa mukhang hindi nakikinig sa kanya. Hindi sumusunod, maraming pasaway na bansa. So, naglabas po siya ng unam sanctum. Ang ibig sabihin niyan, ang mga hari, ma-under sila sa Papa. Yun po yung concept ng unam sanctum. Tapos yung sample naman po ng Act of Supremacy, ito po yung ginawa ng hari ni Henry VIII. Humihiwalay na po sila sa Rome. Yan po yung official na batas na nagsasabi na hindi na tayo susunod sa Rome, wala nang kinalaman ang Church of ang England sa Rome. Hindi ko napapansin niyo yung bawat batas po na yan, hindi kayo basta makakagalaw kung walang gagawa. At yung gumagawa noon, yun yung may authority and power. Where does authority come from? Ang sabi po ni Jesus sa Matthew 28:18, then Jesus came to them and said, all authority heaven on earth has been given to me. Sabi po sa Psalms 22:27-28, all the ends of the earth shall remember and turn to the Lord, and all the families of the nation shall worship before you. For kingship belongs to the Lord, and He rules over the nation. So, ibig sabihin, pinapakita lang po dito remember yung 2 Timothy 3:16? Pinapakita lang po dito na ito po yung mga verses na nagiging batayan kung saan nanggagaling ang authority. Okay. Pwede nyo gamitin yan kapag may nagtatanong sa inyo saan nanggagaling yung authority at hindi nyo alam yung verse. Pwede nyo, kasi ang sabi po nung 2 Timothy 3:16, profitable eh. So, ang isang pakikinabangan mo doon, pag ginamit mo, yan, kapag may nagtatanong, doon siya nagiging profitable. Okay, ito po yung pinahiram ni pastor na libro, si James Rinihan po, isang scholar. Pero ganito lang po yung buod ng sinasabi niya, the basis of civil magistracy found in the order established by God Himself. His lordship is foundational to every facet of the exercise of earthly authority, and all authority has its basis in God. So, nanggagaling mismo sa Diyos. Alam niyo, kaya ko binibigyan ng emphasis yung pagkakaintindi natin ng authority at saka power. Magkakaroon kayo ng problema pagdating ng paragraph 3. Yung sinasabi nating submit to authorities. Bakit napakahirap pong mag-submit sa authorities? Ang una pong problema na pinanggagalingan, yung pagkakaintindi natin sa paragraph 1. Saan nanggagaling yung authority at saka power? Yan, ito po yung secular. Brother Aris, pwede mong pakibasa? Which grants and justifies the ruler right to exercise the power of government. And the term power identifies the ability to accomplish an authorized goal either by compliance or by obedience. Hence, authority is the power to make decisions and the legitimacy to make such legal decisions and order their execution. Okay.
pansinin niyo yung definition nila. Walang binabanggit na Diyos. Kasi nga po secular eh. Ngayon may implikasyon po yung kahulugan. Hiniwalay niya yung authority tsaka power. No? Hindi ka basta-basta nagiging authority, dapat may power ka. Parati pong magkakabit yun. Ang problema dyan sa definition na yan, yung pagkakahiwalay, karamihan po ng mga government system, pinag-aaralan nila kung paano kumakabit yung dalawa. Wala pong problema yan sa biblical perspective kasi yung power at saka authority, hindi mo siya pwedeng paghiwalayin kasi yung pong dalawang katangian na yon nasa Diyos yun. Kuha niyo ho. Dahil yung power at saka authority mismo nasa Diyos yun. Kaya hindi problem sa atin na ang intindi natin pag sinabi mong authority and power, magkahiwalay. Sa atin, madali lang intindihin yun kasi nasa Diyos parehas yung dalawa. Ito po yung example ng authority and power para maintindihan nyo. No? Bakit yung authority at power magkahiwalay? Tingnan nyo po ang government natin at saka yung mga negosyante. Ang government, may authority sila. Okay? May legal na mandate. Pero pagdating yung mga malalaking negosyo, no, hindi nila magawa yung gusto nila kasi may power sila. Ang power nila in terms of ganon. Nasa kanila yung pera, power plant, telecommunication, IT. Nasa kanila po yon. Pero hindi sila makagalaw kasi kailangan nila ng legal mandate. No? Naalala niyo yung sa ABS-CBN, di ba? Nung pinasasara yun, ang umiikot ang usapan doon sa mga legal basis. Pangalawa, pwedeng baliktad naman. May authority nga may authority nga ang government, no? Kaya lang wala siyang kapangyarihan na yung serbisyo niya sa tao, mai-deliver niya. Kasi yung pagdi-deliver ng services na yun, nasa kamay ng mga negosyante. Yun po yung explanation na kung bakit yung power tsaka authority parating nagiging problema po ng civil magistrate. Pero sa perspective ng Kristyanismo, hindi po. Kasi iisa lang yung Diyos lang po ang merong dalawang ganong katangian. So, makikita rin din po natin na ang superpower, pag dinefine nila ang criteria ng kapangyarihan, dapat malaki ang population mo, dapat ang science and technology mo malakas, ang political influence mo sa region, kagaya ng China, malakas. Ang military capability mo, economics, tsaka cultural influence. Yan po yung secular na pananaw kung paano nila hinahango para sa tawagin kang authority and power. Pero hindi po ganyan ang ating pananaw sa civil magistrate. Dahil sabi po natin, sola scriptura, nakabatay tayo sa Bible. Kung ano yung sinasabi po ng Bible. Okay, sa ngayon po, ang pinanggagalingan ng authority and power, physical pa rin. Pag sinabi natin physical, yung mga lupa, whatsoever, ito pong matindi, information. Kasi lumalabas, wala nang masyadong value ang physical. Sa modern technology information is power. Naalala niyo yung umattend tayo ng Cavite Reformation Conference, kung gaano kapangyarihan yung social media. No? Pag ginatungan mo ng ginatungan, lahat kayo mag-aaway. Di ba? Yung mga trolls, mga nagbabasher. Kaya information is power. Pangalawa, information, pwede siyang i-monetize, pwedeng i-convert lahat ng information sa pera. Information being weaponized, ibig sabihin, maski sabihin mong information na yun, pwedeng gawin na daban sa'yo o pag-away-awayin kayo. Yan po ang trend ng authority and power ngayon. Naka-base ka sa information. Kung tawagin po nila Industry 4. Ito po yung sample ng feudalism. Makikita po natin yung hari. Siya po yung final authority, yung nobles.
siya po yung sumusuporta sa hari. Yung knights, ito po yung mga sundalo. Tapos yung peasant po, sila yung mga nagtatanim dun sa kakainin ng hari, yung kakainin ng buong sistema. Ganun po sila mag-derive ng authority and power. Sa modern times, ang katumbas po ng hari, president, tapos makikita natin meron tayong mga legislative executive body, tapos meron din tayong mga military, tapos nasa baba po tayo yung taong bayan. Pero kung compare nyo po yung power structure ngayon, hindi siya naka-base do sa principle ng civil magistrate. Okay? Kung titingnan nyo po, humanap ako ng visual para maintindihan yung authority and power. Ang kulay blue, nire-represent po ito yung mga related kay Caesar, no? Yung kulay green, ito po yung tungkol sa Diyos. Pero ang sabi ni R.C. Sproul, ang tamang pagsasalarawan ng kapangyarihan at power, yung nasa dulo. So ibig sabihin, kung titignan mo parang magkahiwalay sila, pero since doon sa mga verses na nakita natin, na hari, ang Panginoon sa lahat ng bagay, so nasa loob siya. Control pa rin siya ng ni God. Okay. Ito po, i-define natin yung authorities na ang sabi natin nung nakaraan, naghahanap ng parang batayan yung mga reformer kung paano i-develop yung civil magistrate. Kung natatandaan nyo, sabi ni John Calvin, parang father relationship. Sabi naman ni Martin Luther, parang magulang. Ang tingin natin sa civil magistrate. Kaya pag titingnan po natin, church, family, state, diyan po umiikot yung pagde-define natin ng authority. Kasi kaya pumasok yan, pag sinabi ko kasi nating authority, ang nasa isip ng natin, government. Ang tatay natin, authority. Ang pastor, authority. Yung barangay, authority yan. Okay? Nililinaw ko lang po yung lawak, yung kahulugan ng authority. Tapos, kung nasa gobyerno kayo, yung po yung mga authority. Pag nasa simbahan kayo, nasa business kayo, o kaya university, nasa bahay kayo. So, marami ka palang authority na dapat magsabit tayo. Ngayon, tatanungin nyo, iba-iba ba ang approach ng pag-submit? Hindi po. Civil magistrate principle. Tinitingnan po natin ito lahat na inordain ni God. Okay, since nakita po natin na ang simbahan at saka ang estado, parehas silang may authority, saan sila naghihiwalay? Okay? Kayo ba, papayag kayo na si BBM, halimbawa? Sample lang. Ang Bible version na gagamitin mo, ganito. O kaya, mag-church ka sa ganito. Kasi wala naman po silang kaalaman dun sa ganong field, no? May nagsabi po na ang history ng simbahan tsaka state relation is messy, no? Magulo. Often the church has ended up compromise, blessing sinful aims of certain state. So, ito po yung distinction nila. In terms of function, ibinigay po sa simbahan yung power ng keys, mag-proclaim ng gospel, mag-administer ng grace of sacrament. Ang ibinigay naman po sa gobyerno, okay, the power of the sword, to preserve order, at saka management and execution of laws. Doon po sila nag-iwalay, no? Ito po, very important to, there's no Christian form of government. The cause of the gospel is not the mandate of the state. Pangalawa, the government is not a religious institution and should not promote any religion. Okay? Christian churches should not seek their cause in government policies and support. Every government has the mandate of the public good through justice. Yan po yung mga verses.
Government is primarily a law state, not a religion. And the primary tool of justice is the sword. Yan po yung yung pagkakahiwalay nila. Okay? Okay. So, ito pong verse na to sa First Chronicles 29:11, ang sabi po doon, Your Lord is the greatness and the power and the glory and the majesty and the splendor, for everything in heaven and earth is yours. Is the kingdom you are exalted ahead over all. So makikita po natin na yung God's attribute, Lord and King, nakabatay sa isang verses, no? 1 Chronicles 29:11. Tapos, He removes kings and set up kings. Basis supreme po ng ng attribute ng Supreme Lord and King. As the creator of all things, God is the ruler of all things. The author, by definition, possesses authority. God's rule is comprehensive, covering all things. It is legitimate, being moral and right. It is absolute, never subject higher authority. So very importante po yung attribute ng God, yung doctrine ng katangian ng Diyos, kasi po yun ang nagiging basis natin for identity and legitimacy ng lahat ng bagay. The teaching about the magistrate is based on the doctrine. Okay, pag gumatin po kayo parate, kaya ako masipag po akong gustong-gusto ko matin ng Sunday school. Kasi doon ko lang nakukuha yung mga information regarding doctrine eh. No, marami pang doctrine na dapat nating maintindihan. So very important po yung pagkakaintindi natin ng doctrine sa civil magistrate. If God is the creator of the entire universe, then it must follow that He is the Lord of the whole universe, sabi ni Sproul. Okay. Ordained civil magistrate. Ang sabi po dito, there's no authority except from God, and those that exist had been instituted by God. Yung ginamit niya pong word instituted, ang ginamit po ng civil magistrate, ordained. No? Usually po, pag sinabi mong institutionalize yung pagkakahalal sa iyo, ibig sabihin may involved na na mga processes and laws, no? So ito rin po Romans 13:1. Ito po yung wala yung nagtanong nung last. Ito po yung mga type ng government: monarchy, democrat, communism, oligarchy, theocracy, tsaka hybrid. Question: ito bang lahat ng type ng government na to ordained by God? Ordained po ng God yan, kontrolado lahat ng Diyos yan. Wala na po tayong time para i-critic yan kung ano ibig sabihin kung ordained ng God yan. Ito po yung tinatawag nating reasons of existence. So nakita natin yung identity and legitimacy of existence. Ito naman yung dahilan kung bakit nag-i-exist yung civil magistrate. So ang number one reason, God's own glory. Dito po pumapasok yung kanta natin na How Great Thou Art. Public good, power of the sword, encourage that do good, punishment of evil doers, live in a quiet and a peaceable life. So, makikita po natin dito, kaya nagkaroon po kaya inordain ng Diyos ang gobyerno. Ang unang dahilan kasi is for His own glory, para sa kanyang kadakalaan. Ngayon may tanong dito, how is it possible for an unbelieving magistrate who does not know God and function his own behalf through his own wisdom to act for God's glory? Oo nga naman, no? Kung may nailagay, nakapwesto sa gobyerno, hindi siya mananampalataya, paano siya nakakatulong o nakaka-contribute sa God's glory? Ang sagot po rito, first of all, I urge that supplication, prayers, intercession, and thanksgiving be made for all people. Okay, verse 2, kings and all who are
in high positions. Bakit daw? That we may lead a peaceful, quiet life, godly and dignified in every way. Yung pala yung sagot doon. No? Sola Scriptura. Kaya pala may mga nakapwesto, dapat ang gawin talaga natin sa kanila, kung hindi natin sila gusto na nakaupo ron, pray. No, pray lang, pag-pray natin sila. Okay, medyo tinanan ko po yung definition ng God's glory. Ang sabi po rito, God's glory is the magnificence, worthy, loveliness and grandeur of His many perfection. God communicates His glory through the creation, image bearer, providence, and redemptive act. Kung titingnan nyo, yun lang po yun. So, pag sinabi mong God's glory, pwede mong tingnan sa perspective ng creation. Paano yung image bearer? No? Di ba sabi sa atin, man is created in the image of God. Ano yung attributes na meron ng God na nare-reflect natin? For example, kung ang God mapagmahal tayo, marunong tayong mag-reason, nakakapag-decide tayo, nagre-reflect yung katangian ng Diyos sa atin. Although, dahil nagkasala tayo, hindi siya perfect. Pero, yung image bearer po na yan, na magbabanggit lang ako ng example, kagaya nung last Sunday, si Joshua, no? Josiah. Di ba, sabi po natin sabi ni Pastor noon, sa ganung edad, meron siyang kakayahan na mag-isip ng ganon. Isa pong example ng yan, image bearer. Ibig sabihin, kapag nakakita tayo ng kapatid sa Panginoon na meron silang talent, kung saan sila magaling, dun sila nagkakaroon ng excellence, no? Na makikita natin nag-glorify po ang God doon. Yun po yung ibig sabihin ng image bearer. Providence tsaka redemptive act, marami po yan kapag nagpe-prayer meeting tayo. Kasi nagpapasalamat, may mga gumaling, yung pupunta lang sa isang lugar, pinagpe-pray, pag-uwi. No? Yung mga ganung bagay na detalyado, pag tinitingnan nyo po, magpo-pull siya sa providence and redemptive act. Ang problema, yung God's glory sa hindi mananampalataya, wala ko silang nakikitang ganyan kasi pinapaliwanag nga nila lahat ng bagay na walang Diyos. Ito, magtataka kayo, economy. Bakit? Ano ang kaugnayan ng God's glory sa economy? Okay, public good, sabi po ron. Pangalawang reason kung bakit nag-exist ang government is for the public good. Okay, kinuha ko po yung definition ng public good. Economic definition ng public good, no? Ibig sabihin, ano ba yung mga ginagawa ng gobyerno na very common sa lahat ng tao na mapapakinabangan niya? Di ba, pag nagbayad tayo ng buwis, pinapalitan ng magandang serbisyo. Ano yung isang public good? Maganda yung kalye, di ba? Malinis ang tubig, lahat ng mga public infrastructure na kailangan natin. Okay? Si Max Weber, isa po siyang German na researcher. Napansin niya, kinumpara niya yung mga successful country sa Europe noong mga panahon na yon. Napansin niya po, yung mga bansang merong Protestant work ethic, sila yung nag-excel sa economy, kagaya ng Germany. Pero kung titingnan po natin yung Protestant work ethic, ano ba ibig sabihin ng work ethic? Ang ibig sabihin lang po ng work ethic, kung paano ka magtrabaho. Okay? Kung tawagin po natin yan, good performer ka pala, no? Ang galing-galing mo, na-promote ka, no? Ang work ethics po, nung Protestant work ethics, alam nyo kung anong verse nakuha ng mga reformer yon? Colossians 3:23. Sabi sa Colossians 3:23, whatsoever you do it wholeheartedly for the Lord. So, yung mga bansa po ngayon, nung panahon na yon, talagang nag-glory ang God dahil sa excellence ng Protestant work ethic.
At yung work ethic po na yun, nakikita nyo na very successful ang economy nila. Yun po yung ugnay ng God's glory sa economics. Yan, kagaya po ng road, park, school, clean air, drinking water, ganyan. Okay. Biriin nyo, nung nire-research ko po ito, pati pala dito sa area na mga public good na to, dapat nag-glorify ang God. Nag-glorify kasi siya kung yung mga nakaupo dun sa mga posisyon nila, pinagpipray natin. At lalo na, kung yung mga nakaupo rin sa magistrate, sa pwesto, mga mananampalataya. Power of the sword. Okay? Yung po yung pangatlong dahilan, yung existence ng government. So makikita po natin dito sa verse na to, yung mga sumusuway sa gobyerno, kinukulong, pinaparusahan dahil sa hindi sila po sumusunod. Kumuha lang po ako ng definition kasi yung unang intindi ko ng sword, yung talagang espada, yung sa samurai, ganon. So, para makasigurado lang ako doon sa pagkakaintindi ko. So, this weapon as the symbol of military power, punitive, justice, and authority. Yung pala yung ibig sabihin. Sa modern times po kasi nuclear arm yan eh. No? Nuclear mga arsenal na ginagamit. Okay? Makikita din po natin, pangapat na dahilan, very encouraged. Then, do what is right and you will be commended. Ang example ko po dito, kaya hindi ko alam kung mananampalataya yun eh. Merong isang celebrity na pinupuri siya ng gobyerno. Kasi alam niyo po kung bakit, nagbabayad siya ng maayos sa tax. So, ibig sabihin, yung klase ng pagsunod niya sa pagbabayad ng tax, commendable. No, para bang sinasabi, gayahin niyo. Hindi ko po alam kung ano yung ibang uri pa ng commendable na kapag sumunod tayo sa Diyos, nakikita, yung testimony natin sa kapaligiran, napupuri ang Panginoon. Okay, inulit ko lang po yung quiet and peaceable life. Kasi tingnan nyo naman, hindi tayo makakapag-worship kapag maraming tarantado dun sa, o kaya nagiinuman. Di ba? O papasukin nyo kayo, mag-worship kami, nanggugulo, mga di ba? O kaya merong pag-alagala dito na murderer, no? So ibig sabihin, very important na we live a peaceful and quiet life and dignified in every way. Importante po yun talaga yung pinagpipray natin ng ating government. Okay, so ang summary po nung buod ng paragraph 1, ano yung identity and legitimacy ng existence ng government. Pangalawa, ano yung reasons ng existence. Ang gusto ko pong bigyan ng din dito, ang authority as a Christian, parati po tayong nakabatay sola scriptura. Yung po yung gusto kong bigyan ng din dito. Na kapag hindi kayo nagbabasa ng Bible, nagre-rely lang kayo sa message ng pastor, kaya Sunday school, wala kayong mismong personal na pag-aaral, delikado po yun. Dapat may time kayo na may nagko-quiet time tayo, nagme-meditate sa salita ng Diyos. Bali, ito po itong ginagawa ko, kung ano man po yung iba pang bagay, supplementary lang yun, no? Supplementary. Okay, may question po ba? Sa paragraph 1. Ay, bago po kayo magtanong, may erratum pala ako. May mali ho akong nasabi nung una eh. Erratum lang po kasi hindi si Columbus yung nakadiscover sa Philippines. Oo nga. Nakalimutan ko rin. Pagpasensyaan nyo na po.
Si Columbus ang nakadiscover ng Amerika. Tapos pangalawa, kung sino mang, yung research po ng mga scientists tungkol sa governance, hindi po natin sinasabi na hindi okay yun. Kaya lang hindi po incomplete siya, hindi siya valid. Kasi hindi niya nakikita yung spiritual dimension na tunay na magpapaliwanag po. Anong dahilan talaga kung bakit tayo nagre-rebelde? Kuya, ako unang tanong. Yung kanina kasi nakita ko na ginamit sa 1689 mo, yung pinos mo rito, instituted instead of ordained. Saan mo nakuha yun? Hindi. Kasi po kasi nung nire-review ko yan, yung ano ba yung kahulugan ng institutionalized tsaka ordained. Kasi yung salitang ordained, nadidinig ko lang sa mga simbahan. Inordain na tong pastor na to. Di ba? Oo. Pag sa government kasi, hindi ordain ang term eh. Oo. No? Pag sinabi mo kasi ang isang kaisipan, isang movement, pag sinabi mong institutionalize yan, tanggap lahat ng iba-ibang institusyon. Dahil kasi meron kang mandate may legal mandate ka. Unless, babarilin ka ng mga ibang critic. Saan mo kinuha yung kapangyarihan at authority mo kung bakit ka nag-exist? Kasi babasahin ko lang yung sa civil magistrate sa, I think it's chapter 24 ba yan? 24. God is the supreme Lord and King of all the world, has ordained civil magistrates under Him. Now, kaya ko tinanong yan, tama naman yung concept na, kasi parang theologically, pag sinabi mo kasing ordained, pag tatagalag mo, itinakda ng Diyos. Mula pa simula. Kasi pag sinabi mong institution, itinalaga. Di ba? May proseso. Di ba? Usually, di ba, sa government, may mga institution, pero bago naging institusyon, may mga prosesong nangyari. Pero pag sinabi mong itinakda, mula pa sa pasimula, ang Diyos ay nagtakda ng gobyerno sa Pilipinas, sa Amerika, sa ganito. So, well, I guess the concept of ordain in that way should retain, no? Instead of God instituted, kundi God ordained. Kasi parang mula pa sa simula eh. Yun lang naman ang comment ko doon, kuya. Kami tanong ko yan. Si Ate Banchi. Magandang maga po. Nakukuha lang po yung attention ko doon sa hierarchy na inyong inirundown dyan. Yung po president, and then yung sumunod, yung 3 branches of government, and then yung sumunod, yung military, and then yung sumunod, ibaba po ng inyong hierarchy is the people. Ang napag-aralan ko po is the Philippines is a republican state. And when you say republican, all power and authority emanates from the people. Hindi kaya nga po tayo democratic because lahat po ng mandato ng mga nakaupo, nanggagaling po yun sa tao. Kaya po yung people, hindi po yung nasa baba, sila po yung nasa taas. Nakaluklok po sila dyan, kaya nga po sinasabi nga po na the government of the people, by the people, and for the people. Yun po yung sa mga nag-aral ng policy, yun po yung Salus Vox Populi, the voice of the people is the voice of God. Yun po yung tinatawag na Which I don't agree. Hindi po. Ano lang po yun? Konteksto po na sa political Sa konteksto po yun ng Philippine and yung democracy, yung ating political make-up. Okay po. Ang gusto ko po sabihin, nakalagay po ang mga namumuno sa atin because they were elected by the people. Ang kanila pong mandato nanggagaling sa tao. At bilang nanggagaling po sa tao, ang katungkulan nila, naririyan sila for as long as they are for the people, by the people, and of the people. Hanggat nagagawa po nila ang kanilang katungkulan bilang pangulo o mga naririyan, may mandato sila na magsilbi, maglingkod sa atin, mag-deliver ng mga goods, na
sang-ayon po yun. Pero kapag po nakikita na ng mga tao na mayroon silang pagkukulang, meron po tayong tinatawag na free speech. For as long as it does not border on slander and libel, hanggat naroon pa po tayo sa maayos na pakipag-diskurso at pagtawag po sa mga kamalian, sa mga nakikita natin na kamalian, maaari po yun. Kaya nga po may mga reformation if they settle for status quo, hindi po yan mangyayari. Pagka kung sila po ay natutuon lamang at kuminto doon sa tinitingnan nila na ay sa Panginoon ang galing yan. Hindi po mangyayari ang mga reformation, ang revolution, French Revolution. Nangyari po yun dahil nakita nila na mayroong nagkaisa sila at nagkaganon. Hindi po, I am not calling for dissent. Hindi po yun. Kung hindi, pagsunod, naririyan sila, pero meron po tayong karapatan bukod po sa pag-pray. Katungkulan po yun ng isang Kristiyano, idalangin sila na magawa nila ang kanilang mandato, pero hindi po pwedeng nakatikom ang ating mga bibig. Hindi na lang po sinasabi na mag-aklas. Magkaiba po yun. Rebellion is taking up arms. Hindi po ganon. Kung hindi, magkakaroon po tayo ng mga Malayang pagpapahayag. For as long na hindi siya libel and slander. Yung po ang ibig kong sabihin, hindi po ako pumapayag na ang mga tao ay nasa baba. Sila po yung nasa taas. Sa ating po Republican state. Pag nasa baba po ang mga tao, authoritarian yan. Nandun ka ang mga tao, ilalagay mo sa baba. Hindi po pwede yun. Kaya, Salamat po. Actually, yung discourse niya po, nasa yon political perspective. Pag nag-aral ka, ganun talaga ang setup. Salamat po doon sa parang natatandaan ko, parang dinidescribe mo yung may feudal pa doon eh. Yung nasa baba Hindi, yung mga kasi tao. po ang nag-trigger sa kanya para mag-react. yung drawing, kasi nandun yung people. Nandun yung tao sa baba. O, syempre, pag kayo nakakaintindi kayo ng isang bagay, maski hindi drawing, maski anong bagay, yan, medyo sisitahin mo. Ako, pagkakaintindi ko, ganyan. So, valid po yung perspective na gano'n. Lalo na sa political perspective. Pero alam mo kuya, maganda yung punto mo kanina na walang klaro sa scripture kung ano ang form of government na dapat pairalin. Although, pwede nating sabihin the democratic form of the government is more friendly and more, sabihin na nating will support the cause of Christianity. Di ba, no? Pero wala kasi nung panahon ni Pablo, Rome is a dictatorship. In fact, nung panahon ni Paul, ang emperor si Nero. Di ba? Actually, yung mga ibang race po ni Sister Vanji, mapapag-usapan pa yun under paragraph 2 tsaka 3. Yung mga tungkol sa civil disobedience, kailangan ba tiklop lang ang bibig mo. Yung mga ganon. Sabi siya, Pastor, itong civil magistrate, maraming maraming political Kaya yata kayo ang nilagay dyan Okay, baka meron pa po. baka may question Sige po po. kayo. Any comment, reactions, wag violent reaction, gentle reactions. At saka baka may tanong. Sige po. Hanggang na I'll give mga 2 minutes para Maganda tong si Michael yata. Kuya. Actually, wala akong tanong. Pero maganda yung point na na-highlight mo kanina, na yung government, yung mandate nila is not to promote the gospel cause. Yung mandate na yun nasa church. So, tingin ko magandang highlight na huwag tayong ma-confuse na yung mandate ng government ay i-promote niya yung authority, yung justice, and yung public peace. Yun lang. Salamat. Question pa po. Ibig sabihin nun, kuya, hindi naman kinakailangan na ang ma-elect dyan ay pastor. Diba? Kasi baga gano'n, hindi naman mandate ng government ang ang ebanghelyo ngayon, ang nangyayari, pinipilit nila, si pastor, siya ang ilagay natin dyan sa pwesto kasi, diba?
para maipangaral ang ebanghelyo. Eh hindi nga mandate ng government yung gospel. Yan ang nagiging problema sa tingin ko, na marami ay pinipilit ilagay yung isang Kristiyano pero wala naman siyang competence. 'Di ba? So I'll rather put in a government unbeliever who is competent in that position rather than a Christian, even a pastor who is not competent in that position. Ano yan, Pastor? Paragraph 2. Ay, ganun ba? Sorry, Paragraph 2 yun. Hindi, okay lang po. Pero paragraph 2. Alam niyo po kasi, nung activism, nung panahon pong nasa pamantasan ng lungsod ng Maynila ko, mananampalataya ako in a sense na hindi pa kasi uso ang internet eh. So walang mentor na nagbibigay na paano mo ipapaliwanag kung ano yung nangyayari sa kapaligiran mo. Later na lang nung nagkaroon ng internet, maraming mga Christian perspectives na, ay ganun pala yun. Ganun pala dapat mag-react sa government. Pero nung time na yun, walang mga nagme-mentor sa amin. Basta kapag nakita mo, nagmarcha, sama ka. Kapag may speaker na sige, magsalita ka, ibuhos mo lahat yung damdamin mo. Pero yung Christian guidance, wala no. Kaya nung umaten na ako dito nung 1689, ay meron pala. Meron palang mga principle na na pwedeng maintindihan mo at saka paano ka magre-respond. Yun lang pa.